Taong 2024, naging mainit ang usapan ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGOS at ang pondo para sa ilang ahensya gaya ng Office of the Vice President. Maraming pangyayari sa Senado na pinag-usapan ng buong bansa. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naging sentro ng pagdinig ukol sa war on drugs. Binatikos ang ilang senador dahil sa tila'y maingat nilang pagkukwestiyon kay Duterte kahit na tila ang dating Pangulo na mismo ang umamin na mayroong Davao Death Squad at mga dating hepe ng Davao Police ang miyembro nito. At isa lang yan sa ilang kontrobersyal na sinabi ni Duterte sa hearing sa Senado. Kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para That was a very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may say, as a It's not, civilian, sa professional police. It Salamat depends tayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang totoo tayo, Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Sa huli, binawi rin ni Duterte ang sinabi niya ukol sa mga dating police chief. Inako rin niya ang responsibilidad para sa lahat ng nangyari noong drug war. Sabi ni Senate President Francis Cheese Escudero, hindi maaaring tingnan bilang biro ang mga pahayag ni Duterte dahil under oath siya. Handa rin daw ang Senado na magbigay ng transcript ng pagdinig sa International Criminal Court kung ito'y hingin. Habang dinepensahan naman ang dating presidente ng ilang senador gaya ni Bongo at Bato de la Rosa, agad din pinabulaanan ni Go na may papel siya sa operasyon ng drug war. Agaw pansin din ang isa pang dating opisyal sa mga pagdinig tungkol naman sa Pogo. Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino, and that you are not what people suspect you to be. Dediretsuin ko na po. Kumbinsihin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala yung inyong first few years of living na formative years. Para makumbinsi kami because we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. Lumaki po ako sa Bamban, Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Paulit-ulit. Opo. Anong barangay, anong farm? Matapos ang kanyang mga kontrobersyal na pahayag sa Senado, bigla na lang itong naglaho at hindi sumipot sa ilang pagdinig kaya nagkaroon ng arrest order laban sa kanya. Maraming opisyal ang umapela na magpakita na si Guo bago siya matunton sa Indonesia. Pero nang makabalik sa bansa, kakaunting impormasyon lang din ang nakuha mula sa kanya ng mga senador. Matagal ding hinanap sa upper house hanggang sa masukol ng Philippine National Police sa underground room sa KOJC compound si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na may kinakaharap na mga kasong sex trafficking at child abuse. Humarap sa Senado ang mga sinasabing biktima at mula ibang bansa pa nga ang ilan, pero isa lang ang naging sagot ni Kibuloy. Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. Bukod sa mga investigasyon at pagdinig, ilang mahalagang batas din ang naipasa. Kasama riyan ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Ayon kay Escudero, makatutulong ito sa pagpapalakas ng territorial claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nakasaad sa batas ang ukol sa maritime zones na may jurisdiksyon ang bansa sa internal at territorial sea archipelagic waters nito ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang isa pang batas naman sinasabi ang mga obligasyon ng dayuhang mga barko at aircraft na nag-e-exercise ng right of archipelagic sea lanes passage. Naaprubahan din sa Senado ang pag-amyenda ng Universal Healthcare Law. Dito binabawasan ang premium contribution ng mga miyembro ng PhilHealth. Ipinanukala rin ang pagsuspinde ng pagtaas ng premium contribution rates kung magkaroon ng kalamidad. Hindi lang pagbabago sa batas kundi liderato rin ang nakita natin sa Senado.
Noong Mayo, pinalitan ni Cheese Escudero si Mig Zubiri bilang Senate President. Kasama riyan ang pag-upo ni Jinggoy Estrada bilang Senate President pro tempore at Francis Tolentino bilang Senate Majority Leader. Pero kahit ilang buwan pa lang nagsisilbing Senate President si Escudero, ilang beses ding napabalita ang balak na siya ay palitan na hindi naman nangyari. At hindi matatapos ang taon nang hindi napapag-usapan ng Kongreso ang ipinanukalang budget. Kasama sa mga pinagdebatihan ang subsidiya para sa PhilHealth na tuluyang tinanggal at ang pondo para sa Office of the Vice President na higit kalahati ang kinaltas sa Kamara. Gusto naman po magtrabaho ng ating Vice Presidente. Huwag ho nating pilayan ang gustong magtrabaho. Sa totoo lang po, ang daming opisina na mas malaki pa ang budget kaysa OBP, pero underperforming. Ang iba nga dyan, natutulog yung pondo. Ang daming programa na pilit sinasama sa mga program funds na hindi na po nagagamit, winawalis na po dahil hindi nagagamit yung pondo. Pero kahit pagdating sa Bicameral Conference Committee, nanatili sa higit 733 million pesos lamang ang OVP budget para sa 2025, malayo sa orihinal na lagpas 2 bilyong piso. Maraming maaaring mangyari sa Senado sa darating na taon. Nandyan kasi ang 3 nakabinbing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na aakyat sa Senado kapag natapos na ito sa Kamara. At syempre ang paparating na midterm elections na mas magbibigay ng maraming posibilidad dahil sa dami ng mga personalidad na naghahangad na maging miyembro ng Senado sa 2025. Para sa B-Rewind, Agatha Gregorio, Billionario News Channel.